Manual or automatic? Well, yun, may na-receive tayong question at humihingi siya ng payo kasi parang nag-aalangan pa siya kung mag-automatic ba siya or magma-manual. And yun nga, may mga question siya na sirain ba ang automatic, mahal ba ang maintenance ng automatic, mahirap ba mag-own ng automatic. Okay, so kung sirain kung hindi mo mapa-proper maintenance, lahat naman ng kotse magiging sirain. So sundin mo lang yung recommended na interval ng automatic and for sure na magtatagal yan. Now, mahal ba ang maintenance? In terms of maintenance, hindi naman parehas lang ang maintenance. So usually 40,000 kilometers or 2 years. So that's the usual maintenance ng kahit anong kotse, mapa-manual man or automatic. Do sa question na mahal ba? Yes, may kamahalan ng konti. Pero several thousands lang naman. Hindi naman yung tipong 10,000, 5,000. Hindi naman. Mas mahal lang ng konti per liter yung kanyang oil na ginagamit, tsaka may filter. Then syempre may kamahalan din yung kanyang labor kasi mas marami siyang ginagawa compare with manual. Then dun sa question na tama ba yun ba yung ano natin so halos sasagot na natin yung mga tanong niya pero para sa akin kung komportable naman kayong mag-drive talaga ng automatic, go for automatic na. Kasi kung makikita ninyo yung lalo ngayon nauuso na yung mga electric car, hybrid, and I don't think so na ima-manual pa nila yan. So most of it is automatic na talaga. Kasi yung aanin pa ba ang clutch sa mga electric car, halos na yan, diretso na yung motor niya doon sa gulong so wala nang clutch yan. And doon sa hybrid naman paano magki-kick in yung hybrid niya o yung electric motor niya kung meron pa siyang clutch. So sa akin, kung ako ang tatanungin kung kaya, go for automatic na agad. Actually ngayon several thousands na lang naman yung difference. Minsan nga 30,000, 50,000 na lang yung difference sa mga small car So hindi na huge yung difference unlike before na talagang napakalaki. And before hindi pa talaga ganun ka-proven yung reliability. But now on this age 2026 na sobrang reliable na ng mga automatic ngayon. So para sa akin go for automatic na kung kaya. Yung manual kasi, maganda rin naman ng manual kung sanay na sanay ka sa manual. Kasi you have the full control. Siguro kung ako personally, kung bibili man ako ng sports car, I will go for manual transmission. Kasi yun enjoyment, control. Pero on my everyday car, well, I will select the automatic na dalhin lang naman ako sa point A to point B. Hindi naman ako makikikarera o hindi naman ako makikipag-unahan. So, ang idea lang naman is dalhin ako ng safe, and comfortable. And that's the reason why I will select most of our car now is automatic. Actually, isa na lang ang dalawa na lang. Sa family, dalawa na lang ang manual namin, which is may Hyundai Ion tsaka yung Tamaraw FX namin na napakaluma. The rest of it, lahat na automatic na kami. So yun mga paps yun sa mga nag-iisip dyan kung bibili ba ng manual or automatic, maybe this time this 2026, go for automatic na kagad. Medyo marami na ring mga sasakyan ngayon or may mga model ng sasakyan ngayon na wala ng manual, so puro automatic na talaga. So maybe we're going to the automatic na talaga, na ang idea na kasi ngayon ng mga car owner is dalhin tayo sa point A to point B ng comfortable and safe.